Alright, so we're now going to proceed to our 23rd lesson. So this is about equilibrium of three-dimensional force system. So for this lesson, students must be able to solve the reactions of supports in three-dimensional force systems. So let's start our discussion. So for equilibrium of force system in space, no, so gumagamit din tayo dito class ng mga equilibrium equations, no? Just like doon sa equilibrium ng mga force system na 2D, no, kung naalala mo doon, yung mga equilibrium equations natin ay summation ng forces equal to 0, tsaka summation ng moment equal to 0. Tama. So similar lang din yung class dito, no? Summation ng forces equal to 0 at summation ng moment equal to 0 lang din tayo dito, no? Pero ang difference niya class, no, kung naalala mo sa 2D, itong dalawa na to yung usual na ginagamit natin kapag tayo ay nagsasummation ng forces, di ba? Summation ng forces horizontal or Fx equal to 0, summation ng Fy is equal to 0. Tama. So dito, since nasa 3D na tayo, madadagdagan lang tayo dito ng isang axis. No, so nadagdagan tayo dito ng z-axis. Kaya tayo ay nagsasummation din dito ng forces, no? Kumbaga summation ng mga forces na directed along the z-axis. No, so this will also be equated to 0. So kumbaga ano lang din 'yan na summation ng mga z components, no, ng mga forces natin. Okay? So tatlo yung equilibrium equations natin in terms of summing up forces dito, no, sa 3D. Ngayon, kapag naman tayo ay nagsasummation ng moment dito sa 3D, ang kaibahan niya, class sa 2D kasi, 'di ba yung pinagmo-momentan natin doon ay point. No? Pero in reality, yung point na yon or center of moment, in reality, axis talaga yon. Pero hindi mo siya nakikita as axis kapag 2D. Nakikita mo lang siya as point. Tama? Pero dito sa 3D, class makikita na natin dito na yung pinagmomomentan natin ay axis talaga. No? Kaya yung mga equilibrium equation natin in terms of summation ng moment ay itong tatlo na to. Summation ng moment about the x-axis, summation ng moment about the y-axis, and summation ng moment about the z-axis, at lahat yan ay equal sa 0. Ha? So dito, kumbaga, yung subscript na natin ay axis. So ito ay x-axis, y-axis, tapos ito naman z-axis. Ha? Kasi nga, pag 3D, makikita mo na yan na sa axis ka nagmo-moment. Okay? So kumbaga, in total class, yung equilibrium equations na pwede natin gamitin kapag tayo ay nagsosolve ng mga force systems in 3D ay 6. 6 na equilibrium equations. Okay. Now, kapag tayo ay nagsasummation ng forces, okay, so ito yung sign convention natin ha. Kapag yung force class ay pa-horizontal, so yung mga pakanan yung positive, pa-kaliwa negative. Pag vertical naman, lahat ng pataas yung positive, pababa negative. And then kapag ang force naman ay pa-forward or pa-backward, yung pa-forward, yun yung positive, yung pa-backward, yun yung negative. Okay, so pwede kasing mapagbali-baligtad yan, class, ha? Pwede rin kasi, class, halimbawa na yung, halimbawa, yung axis mo, yung x-axis nandito, no? Yung z-axis mo nandito, yung y-axis mo nandito. So walang problema naman diyan kung mapagbali-baligtad yan. Kapag ganito class yung axis natin, edi yung x-axis, yan yung pa-forward or pa-backward. Yung y-axis, yan yung pa-kanan, pa-kaliwa. Yung z-axis naman, pataas, pababa. So that really depends, no? Kung ano yung orientation ng axis mo. Basta ang alalahanin mo, lahat ng pakanan, positive, lahat ng pataas, positive, lahat ng pa-forward, positive, irregardless kung x, y, or z siya. Okay? Sige. Anyway, so also class, kapag tayo naman ay nagsasummation ng moment, ang ginagamit natin na sign convention is yung right hand rule. No? So dun sa right hand rule, so ituturo mo lang yung thumb mo dun sa positive x, y, or z direction, and then tingnan mo yung ikot nung nung finger mo. Tama. Kung ano yung ikot ng finger mo, yun yung positive na ikot, no? So, kumbaga, kung halimbawa andito yung x-axis sa horizontal, so ituro mo yung thumb mo sa kanan, yun kasi yung positive na direction for x. Tapos tingnan mo ngayon yung ikot nung finger mo. So, yung ganyang ikot na moment, yan yung positive. Kapag naman y, let's say pa-vertical, so pataas. Kaya tingnan mo naman yung ikot nung nung finger mo. So, ganyan yung positive na moment. Ganun din sa z-axis, pa-forward or pa-backward. So, tingnan mo, i-point mo yung thumb mo dun sa positive z direction, tapos tingnan mo yung ikot ng finger mo, yan yung positive na mga moment. Okay, so right hand rule tayo ha, sa sign convention para sa summation ng moment. Okay, so let's now proceed. Okay, now discuss natin yung mga supports na ginagamit no kapag 3D. So yung iba dito class ay ano lang naman, similar lang din sa mga supports natin sa 2D.
no? So may ilan lang na nadagdag doon. So discuss natin to. So yung cable class, the same pa din. Ang cable naman class, alam mo ang support reaction niyan isa lang, tension force 'yon. Lagi siyang pahila at lagi siyang directed along the cable. Tama. Tapos yung smooth surface support tsaka ruler support naman, alam natin ito na yung reaction dito ay normal force lang. So ganun lang din sa 3D, normal force lang din yan. And yung normal force na reaction niya, yan ay perpendicular dun sa surface kung saan nakapatong yung body or kung saan nakapatong yung roller. So isa lang to ha, normal reaction lang tayo dito. Okay. Anyway, ngayon, ito hindi natin to nababanggit sa 2D, yung ball and socket. No? So yung ball and socket dito sa 3D class, tatlo yung reactions niya. Isang reaction in the X direction, in the Y direction, tsaka in the Z direction. So kung mapapansin mo, wala tayo dito moment reaction kasi may freedom yan umikot, yung ball and socket. Okay? So tatlo yung reactions natin dito ha, kapag ball and socket. Okay, nga now meron din tayong tinatawag na single journal bearing. So meron tayo ditong dalawang force na reaction, yung reaction in the Z direction tsaka reaction in the X direction. So dito kasi class ha, kumbaga yung mga axis dito sa illustration nitong mga supports natin, Z axis to, tapos ito Y, tapos ito X. No, so kung ganyan class yung mga axis natin, yun nga, ang meron lang class na reaction is yung reaction in the Z direction tsaka in the X direction. Yan ay mga force na reaction. No? So in the same way, meron din tayo class kasi ditong moment reaction. No, meron tayong moment reaction in the about the Z axis kumbaga, tsaka moment reaction about the X axis. So it really depends no doon sa axis ha, kasi baka mamaya yung axis mo yung pangalan ito yung X, ito yung Y, ito yung Z. Yung merong reaction kapag ganyan yung orientation nung single journal bearing natin, ang dalawang force reaction natin dyan will be Fy tsaka Fc. Tama? So wag mong kabisaduhin na Fc at Fx lang ang ano niya, ang reaction niya. So it depends kung ano yung kumbaga arbitrarily chosen axis natin, ha? Okay, so ang titingnan mo dyan class, no, kung paano siya nagkakaroon ng reaction is kapag may restriction. So kung mapapansin mo, 'di ba wala siyang reaction? No, in this case in the Y direction, no, kapag ito yung arbitrarily chosen axis natin, wala siyang reaction force no in the Y direction kasi may freedom siyang gumalaw in that direction. Kung i-imaginein mo to class, may freedom siya na gumalaw, let's say rightwards or leftwards, no? Kaya wala siyang reaction doon. No, on the contrary naman class, no, wala siyang freedom na let's say mag-move pataas or pababa, kaya may reaction siya na pa-vertical, yan yung Fz. Tapos wala rin siyang kumbaga freedom no na mag-move forward or backward, kaya meron siyang Fx na reaction. No, in the same manner, doon din sa moment, bakit wala siyang moment reaction about let's say about the y-axis. No, so wala siyang moment reaction about the y-axis kasi may freedom siya umikot in that direction or about that axis. Tama? Kung mapapansin mo to or may imagine mo to na class, no? May freedom siya na umikot no about the y-axis kumbaga. No, pero restricted siya na umikot about the z-axis at saka about the x-axis. Kaya may ano siya doon, kaya may reaction siya doon. Pero ito class, take note ha, ito ay importanting note na yung mga moment reactions natin in class generally are not applied. Okay, kung yung body is supported elsewhere. So kung meron siyang iba pang support other than the single journal bearing, hindi natin nilalagyan ng moment reaction. No, ang meron lang is yung mga force reaction niya. Okay? Sige. Anyway, so yan yung ilan nating mga supports, no? So meron pa dito. Sige, next tayo. Yes. So meron din tayong single smooth pin. So yung single smooth pin natin class, tatlo din yung reaction forces nito, no? So in all axis yan, Fx, Fy at saka Fc. And then meron din itong moment reaction about the y-axis at saka about the z-axis. So about the x-axis, so ito kasi yung x-axis niya, kumbaga, no, meron kasi siyang freedom umikot no, about the x-axis kaya wala siyang reaction diyan. No, pero take note din class na yung mga moment reactions na yun class, hindi na siya ina-apply kapag yung body ay supported elsewhere, kapag hindi lang single smooth pin yung ano niya, yung support niya, ha? So tatlo lang din yung reaction niyan, yung Fx, Fy at saka Fc. Okay? Sige. And then for single hinge, parang similar din to kay dito
dito sa support na single smooth pin, no? So tatlo rin yung reaction niya, and then yung moment reaction niya naman, kung saan siya may freedom na umikot, no? So wala siyang reaction doon, no? Just like ito, no, about the y axis, may freedom siya na umikot, no, yung hinge na yan, no? Okay. Anyway, so yung mga moment reaction niya rin naman, class, hindi na yan ina-apply kapag yung body ay supported elsewhere. Kumbaga hindi lang yan yung support niya. Okay? Sige. So meron din tayo ditong fixed support. So kapag fixed support, class, matic naman yan na kompleto yan, no? Meron tayong tatlong force reaction, tsaka meron din tayong tatlong moment reaction. So anim na kumbaga unknown reactions yung meron kapag fixed support. Ha? Okay. Anyway, so sige, proceed na tayo sa sample problem natin. Okay, for our sample problem number 1, we are asked to determine the components of reaction that the ball and socket joint at A, the smooth journal bearing at B, and the roller support at C exert on the rod assembly in the figure. So ito yung ano natin, rod assembly. So rod yan. Okay, so yung rod assembly natin na yan, meron siyang support dito sa A na ball and socket. So ito yun. And then dito naman kay B, meron siyang smooth journal bearing dito. And then dito naman kay C, ito ay roller lang, no, na support. Okay? So meron ditong applied load na 900 Newton. Okay? Alright, so para dito sa system na to, class, okay? Class, kailangan natin dito i-draw yung free body diagram niya. Okay, so when I say free body diagram, kailangan naka-reflect din doon yung support reactions niya. Tama. So dito na din natin siya mismo i-drawing, no, or idagdag yung mga support reactions niya. So dito, i-ano lang natin, i-establish lang natin ng maayos yung mga arbitrarily chosen axis natin. So actually nakalagay na rin naman siya sa drawing, no, na yung pa-vertical natin, yan yung z-axis. Ito yung pa-forward backward yung x-axis, and then yung pa-horizontal, ito yung y-axis. Okay? So yun yung ano natin, axis natin, ha? Okay. So mula dito, class, i-drawing natin yung, or i-apply na natin, no, yung mga support reactions natin. So mag-start tayo dito kay, siguro unahin natin dito kay roller. So itong I roller, no, itong end C, no, so siya ay supported by a ruler. So alam mo naman na ang ruler, ilan ang reaction ng ruler? Isa lang. So normal force lang siya. Tapos class, siya ay perpendicular sa surface. So yung surface natin dito actually ay kumbaga yung XY, no? Yung surface natin dito, yung XY plane kumbaga. So yung magiging reaction natin dito will be a normal force na perpendicular dun sa surface na yon. Okay? Dun sa XY plane. So ito, class, ay kumbaga parallel kay Z-axis. So yung normal force natin dito ay parallel kay Z-axis. So pangalanan natin ito na Z. Okay lang yan? CZ. Okay. Now, para naman dito kay ball and socket, alam natin kapag ball and socket, class, tatlo yung reaction dito, tatlong reaction force. So sa lahat yan ng axis, no? So meron tayo dito sa y-axis, meron tayo dito sa x-axis, and then meron tayo dito sa z-axis. So yung mga i-assign mo na direction is yung mga positive na direction na lang, no? So kapag y-axis, so in this case, pa-horizontal yung y-axis, so pakanan yung positive. No? So yun na lang yung i-assign or i-assume natin. No? So ito ay AY, reaction AY. Ito namang reaction AX, i-assume na lang natin na pa-forward siya since yun yung positive na sign convention. And then kay AZ, pataas, no? Since yun naman yung positive. Okay? And then para naman dito kay journal bearing at B, so alam natin, plus dalawa lang yung magiging reaction dito. Wala tayong moment reaction dito kasi may iba pa tayong support other than the journal bearing, di ba? So yung magiging reaction force natin dito ay isang kumbaga isang parallel kay z-axis. So ito yon yung pa-vertical, kumbaga pangalan natin tong BZ. And then isang parallel naman kay x-axis. Tama. So pag ganito na lang yung direction natin, no? Kumbaga yung pa-positive, no? So ito naman ay bx. So wala siya in the y direction na reaction kasi nga may freedom siya na gumalaw in that direction. Hindi siya restricted, kumbaga, na gumalaw pa kanan pa kaliwa. Okay? Kaya walang reaction doon na. Okay. So ito na, class, kung mga kumbaga reaction forces natin,
No, tama ba? Nalagyan na ba natin lahat ng support? Okay. So as you can see, 6 yung unknown. So sakto yan kasi dito naman sa equilibrium ng for system in space, 6 yung equilibrium equations natin. Tama? So pwede nating ma-solve yung 6 na unknowns na yan. Okay. Sige. So mag-start tayo. Lista ko lang yung natin, 6 na equilibrium equation. No? Tapos natin, i-check natin alin yung mga pwede nating i-apply right away na meron tayong makukuha ng diretso. So yung mga summation ng forces natin, summation ng Fx equal to 0, summation ng Fy is equal to 0. Meron din tayong summation ng moment, moment tuloy. Fz, summation ng Fz. Okay, sulat lang natin. Summation ng Fz equal to 0. And then yung mga moment equation natin, summation ng moment about the x-axis, summation ng moment about the y-axis, and then summation ng moment about the z-axis. Mag-start ka dun sa mga summation ng forces kasi baka may diretso pang makuha, no? Kapag tayo ay nag-summation ng forces along the x-axis, ilan ba yung mga forces na along sa x-axis? Itong ax, tsaka itong bx. So wala kang diretsong makukuha. Tama. Kapag naman ikaw ay nag-summation ng fy, alin ba yung mga forces na directed along the y-axis? Si ay lang actually. Tama. So actually nga dito, sige, sulat natin. Kapag tayo ay nag-summation ng fy equal to 0, walang ibang makakasama si di ba? So yung sign convention natin, wait lang, sulat ko lang Ang sign convention natin, ang y-axis yung pa-horizontal actually, no? So kapag pa kanan, positive, no? But in this case, as you can see, yung AY, wala naman siyang ibang makakasama, di ba? Na iba pang force na directed sa y-axis. So you can already say na si AY ay equal sa 0. So ano ba yung mga pinapahanap? Plus pinapahanap yung components of reaction dito kay ball and socket joint at A, journal bearing at B, at saka dito kay C. So ito pwede na natin tong i-box kasi isa na to sa mga components nung reaction doon kay ball and socket joint no at A. Okay? Pwede mo na i-box yan. So nagamit na natin to. Okay? Kapag naman nag-summation tayo ng forces along the z-axis, ilan ba yung mga forces na directed along the z-axis? Si AZ, BZ, at saka CC, at saka si 900 actually. So ang daming unknown, wala kang makukuha. So mag-proceed ka na muna class dito kay moment equations natin. Kapag ikaw ay nag-summation ng moment about the x-axis, so let's say ito yung x-axis, no? So dito ang daming maka-cancel out. Plus, yung rules natin sa pagsa-summation ng moment, balikan mo 'yon sa lesson 22. So nandun yung rules natin sa pagmo-moment. So kapag dito tayo nag-moment, no, sa x-axis, ang daming maka-cancel out. Si AY, AX, at saka si AZ. And at the same time, lahat ng mga forces na parallel sa x-axis, ano yung mga yon? Si BX, no, maka-cancel. No, kaya lang, ang magiging unknown natin dyan, class, is si BZ at saka si CZ. So, wala tayong makukuha ang diretso. So, proceed ka muna. Try natin naman yung summation ng moment about the y-axis. Kapag nag-moment ka about the y-axis, saan ba yung y-axis? Ito yun. Ito yung y-axis natin. So, ang daming maka-cancel out dito. Maka-cancel out yung mga reaction kay A, mga reaction kay B. And ang matitira lang dito na unknown, class, na may moment about the y-axis is si CZ. So, pwede nating makuha ng direkta si CC. O, pwede na nating gawin yon ng diretso. Sige. So, mag-summation tayo ng moment about the y-axis. So, equal ito sa 0. And then, yung sign convention natin dito ay right-hand rule. So, use right-hand rule. Sige, lagay natin. Use right-hand rule. Yan yung sign convention natin. Okay. Sige, so dito tayo sa y-axis, magmo-moment. So walang moment yung lahat ng reaction kay A at B kasi dumadaan sila no, dito kay y-axis. So unahin nating i-moment si CZ. So si CZ, okay, sulat natin si CZ. Class, ano yung moment arm ni CZ about the y-axis? So yung moment arm ni CZ about the y-axis is ito, yung 0.6. So kumbaga, parang ito yung y-axis natin. Tapos ito si CC. Paano ba yun? Pag ganyan. Ito si CC. Yan. So, paano siya iikot? Ikot siya pa ganun. So, yung moment arm niya ay ito. Kumbaga, yung distance mula kay CC, papunta dun kay y-axis, yung perpendicular distance yun, which is ito yun, yung 0.6. Okay? So, paano yung ikot niya? So, sa right-hand rule, kapag y-axis, so y-axis in this case is yung pa-horizontal. So, i-point mo yung thumb mo in the positive y direction, which is pa kanan. Tapos tingnan mo yung ikot ng finger mo. So in this case, class, katulad nung ikot ng finger natin, yung ikot ni CZ about the y-axis, di ba? So iikot si CC ng paganon. Tama? So ibig sabihin, positive siya. Okay, so CC times 0.6, so positive siya.
according dun sa right-hand rule natin. And then another na may moment dito is yung 900 Newton. So yung 900, ano yung moment arm ni 900? Ang moment arm niya, class, is itong 0.4. Nai-imagine mo yun? So kumbaga, ito si 900, ito si y-axis, ito si 900. So paano iikot si 900? Ikot siya pa ganun. Ikot siya pa ganun. No? So yung moment arm niya is ito yung 0.4. Tapos ang ikot niya, class, ay sa liwa nung right hand rule. Tama? Sa liwa. So ibig sabihin negative siya. No? Kasi ang ikot niya pa ganun. Eh yung mga positive natin pa ganun. Ikot niya pa ganun eh. Diba? Ikot niya pa ganun. So pag ganun siya yung ikot. So dapat ang positive yung mga pa ganun. So negative siya. So yung dalawa lang na yun actually yung masama na moment about the y-axis. So pwede na natin dito, class, kunin agad si CZ. Okay, so si CZ, sabi calculator ko. Okay, so CZ, so pindot natin sa calculator, times 0.6 minus 900, okay, times 0.4 is equal to 0. So si CZ ay 600. Ang unit natin for CZ, okay, unit for force natin Newton. So ito ay naka-Newton. So pwede na natin tong i-box kasi ito na actually yung normal reaction dun kay roller, support at C. Tama? Okay, anyway. So, ano pa bang pwede natin gawin, class? Okay na tayo kay summation ng MY. Ano pang natitira natin na moment? So, summation ng moment about the z-axis naman. Kapag nag-moment tayo dito kay z-axis, so ang mangyayari, syempre hindi masama si AY, AX at saka AZ. Si BX ba meron na tayo? Wala pa tayo nakukuhang BX eh, no? Okay. Okay. So si BZ at saka CZ, sila ay parallel kay z-axis, so wala rin silang moment. So actually dito pala, ang may moment lang about the z-axis is si BX. Tama? Si BX. Bakit? Kasi si AY, AX, AZ, syempre hindi yan, walang moment about the z-axis kasi dumadaan sila doon. Pero wala ring moment si BZ, CZ, even si 900 Newton kasi parallel sila kay z-axis. So rule natin yung sa moment. Balikan mo yun, lesson 22 ha, para makasunod ka dito sa lesson na to. So ibig sabihin, pwede mong sabihin nga agad na si BX 0 kasi wala naman siyang ibang makakasama eh. Pero sige, sulat pa rin natin. So mag-summation tayo ng moment about the z-axis equal to 0. Okay, so right-hand rule pa rin yung sign convention natin dito, ha? So about the z-axis. So ito yung z-axis, ha? Ito yung z-axis. So dito tayo magmo-moment. So yung may moment lang dito ay si bx. So si bx, ang moment arm niya is itong 0.4 plus 0.4. So kumbaga, ito kasi si z-axis, ito si bx. Ikot si bx pa ganun. So yung moment arm niya is ito, yung 0.4 plus 0.4. So 0.8. So irregardless kung ano yung moment arm niya, walang ibang makakasama si BX na moment. So actually, ang ikot niya ni BX, pag ganun. So dun sa right hand rule, sa liwa din siya. Kasi dapat pointing upward yung thumb mo. Tapos kapag ganito yung ikot niya, positive na. So negative ito, pero irregardless, since yun nga, wala naman siyang ibang makakasama class na force na may moment about the z-axis, si BX class ay 0 pa din. So pwede mo na rin tong i-box kasi ano na rin ito, kumbaga component reaction dito kay bearing at B. Okay? Sige. Alright, so nagamit na natin yung MY, yung MZ, ano pang hindi natin nagagamit. Kapag bumalik tayo dito kay summation ng FX, may makukuha na ba tayo? Kapag nag-summation tayo ng FX, ilan na ang forces along the X direction, si AX tsaka si BX. So pwede nating makuha, no? So dito alam mo na rin agad si AX 0 kasi silang dalawa lang magsasama eh, no? Eh si BX kasi 0 na eh. So kapag nag-summation tayo ng FX equal to 0, so in this case, si X direction yan yung pa-forward. So lahat ng pa-forward yung positive. Okay? So dito, pa-forward naman pareho si AX tsaka si BX. Pero irregardless. So since si BX ay 0, so alam mo na agad class si AX ay 0 din. Box mo na din to. Okay? So nagamit na rin natin yung summation ng FX. Kapag nag-summation tayo ng FC, ilan na ba yung nakuha natin na forces in the Z direction? So CZ pa lang nakuha natin, no? Di pa natin nakuha si BC at AZ. So try natin mag-moment na in the X direction. So kapag nag-moment tayo about the X-axis, ito yon.
So, hindi masama yung AY, AX, AZ. Di rin masama yung mga parallel, si BX, di rin yan masama. So, ang masama lang si BZ, CZ, at saka yung 900. So, wala na palang problema dito kasi si CZ, nakuha naman na. Ang magiging unknown na lang si BZ. Gawin na natin. So, mag-summation tayo ng moment about the x-axis equal to 0. So, yung sign convention pa rin natin ha, right hand rule. So, ito yung x-axis ha. Dito tayo magmo-moment about the x-axis. Okay, so unahin na natin si BZ. Si BZ, ang moment arm niya ay, okay, itong 0.8. Tama, 0.4 plus 0.4. So, 0.8. So, baga, para ma-imagine mo ha. So, ito yung x-axis. Ito yung x-axis. Paano yun? Ayan. Tapos, ito si BZ. Tama ba yung ano ko? Si BZ. Ikot siya pa ganun. Tama. Yung moment arm niya class ay ito. Yung, saan yung cursor ko? Okay, etong 0.4 plus 0.4. Kaya 0.8. Tapos ang ikot niya, pag ganun. So kung pag ganun yung ikot niya, paano ba yung sa pa-forward? Kasi ang x-axis pa-forward, no? So pag ganun dapat yung ikot. So positive yung ikot ni BZ. No? Ano siya, tugma siya dun sa right-hand rule. So positive. Okay? And then, sino pa? Si PX, walang moment. Si 900 din pala. Sige, idulon natin si 900. Si CZ, ang moment arm ni CZ about the x-axis is itong 0.4 plus 0.4 plus 0.4. Ilan yun? 1.2. So again, ito si x-axis. Yan. Tapos ito si CZ, ikot niya pa ganun din. No? Ang moment arm niya yung 0.4 plus 0.4 plus 0.4 sa 1.2. Tapos, ang ikot niya class, ano din, no? Tugma din kay right hand rule. So, positive. And then yung 900, class, ano yung moment arm ni 900? Ang moment arm niya is itong 0.4. 0.4 to, di ba? Tapos ang ikot niya, baga ito si x-axis, ito si 900, ikot niya pag ganun. So, saliwa siya, no, dun sa, tama ba? Okay. Saliwa. Kasi ang right hand rule natin pag ganun, saliwa yung ikot niya. Saliwa. Okay, so negative. Equal, wala na, no? Wala nang ibang may moment. So, equal to 0. So, si CZ ay 600 na. So, pwede na nating makuha si BZ. Sige, pakipindot. So, BZ times 0.8 plus 600 times 1.2 minus 900 times 0.4, sorry, 0.4 equal to 0. So, si BZ ay negative yung lumabas, no? So, ibig sabihin, mali yung inassign natin na direksyon ni BZ. So, si BZ dapat, no? So, dito kasi ang inassign natin sa kanya ay pataas. So, si BZ class ay hindi pataas, siya ay pababa. No? So, i-correct na natin yung ano niya, direction niya. So, 450 Newton, tas pababa. So, yan si BZ. Box na rin natin. Okay? So, since nakuha na natin si BZ, plus ito na, pwede na tayong mag-summation ng FZ. Kasi ang ano na lang dyan si AZ, no? Okay, dito, si Z-axis yung vertical, so lahat ng positive yung, or lahat ng pataas yung positive. So, si AZ ay pataas. Si BZ, napag-alaman na natin na pababa siya. So, negative 450. Sige. Sulat din natin muna yung BZ. Sulat natin yung BZ. So, siya ay BZ. And then, pababa siya. No? So, si CZ pataas. Then, yung 900 pababa. Equal to 0. So, dito, si BZ ay 450. And then, si CZ, 600. So, pwede nating maibigay si AZ. So, AZ minus 450 plus 600 minus 900 equal to 0. So, ito ay 750 Newton. So, i-box na natin si AZ. Alright. Ito na. Kompleto na pala ito, class. So, 6 na ito. Nagamit natin yung 6 na equilibrium equation. So, 6 yung mga sagot. So, yung component reaction kay ball socket at A, ito yun, si AY, si AX, tsaka si AZ. And then yung support reaction naman, component ng support reaction kay bearing at B, ito si BX at tsaka si BZ.
And then yung normal reaction naman kay C, ito yung CZ. Okay na? So, naibigay na natin. So, ganun lang siya kasimple. Alright, next tayo. Okay. Now, for our second sample problem, okay? So, the boom is used to support the 75-pound flower pot in the figure. Determine the tension developed in wires AB and AC. Okay, sige. So, meron tayo ditong boom. So, ito yung boom. Yung boom AO. Ito yun. Okay, tapos may sinusuportahan daw siya na flower pot na 75 pounds. So, siguro, drawing na natin yung free body diagram. No, so 75 pound itong flower pot na to. So lagay na natin dito 'yon. So ito ay 75 pound. Okay, tapos ito class ay wire, no? Itong AB tsaka itong AC. So ibig sabihin yung support reaction na ipo-provide niyan ay tension. Sige, so idino-drawing na natin yung half free body diagram. So i-drawing lang natin class yung tension force na pino-provide ni AB, wire AB. Tsaka yung tension force na pino-provide ni wire AC to, no? AC. Okay, dito kay O, actually ito ay ball and socket. So kapag ball and socket, alam mo naman na ang reaction niya tatlo. So isa sa direction na to, sa Y direction yan, X direction, tsaka isa in the Z direction. So ito ay OY, ito naman OX, ito naman OZ. So yung mga positive na lang yung i-assign natin positive direction para okay, hindi na tayo mag-isip. So pataas, let's say si OZ, si OY pa kanan, si OX pa forward. Let's say yun yung mga reactions natin. So ito na yung kumbaga force system or yung free body diagram ng force system natin. Okay, so ang pinapahanap dito is itong tension force kay AB at saka kay AC. So ito yun, si tension AB at tension AC, no? So dito, just like yung kanina, no, anim yung equilibrium equations natin, yung summation ng Fx equal to 0, summation ng Fy is equal to 0, summation ng Fz is equal to 0, tapos yung summation ng moment about the x-axis, summation ng moment about the y-axis, summation ng moment about the z-axis. No? So dito targeted yung pinapahanap. I mean specific lang na support reaction yung pinapahanap, which is yung tension force kay AB tsaka AC. Okay, so yun yung goal natin, makuha si AB at tsaka si AC. So kapag nag-summation ka ng Fx, Fy at Fc, hindi mo makukuha si AB at AC. No? At kumbaga masasama din kasi sila OY, OX, OC. Ang goal natin dito, no, makakuha ng equation na si AB at AC lang yung magkasama kasi sila lang naman yung natin agenda na makuha eh. No? So dito, kung ganun yung i-agenda natin na makuha or makakuha ng equation na ang magkasama lang is si AB at AC para ma-solve sila, no? So try nating mag-moment agad. So kapag nag-moment tayo about the x-axis, let's say, kapag nag-moment tayo about the x-axis, okay, so definitely hindi na masama si OY, OX, tsaka OZ. Tama, ang masama lang si AB at tsaka si AC. Pero dalawa yung So ibig sabihin, kakailanganin mo ng dalawang equations dito na pareho na ang magkasama ay si AB at saka si AC. So yung isa doon class, yun nga, kapag nag-summation ka ng moment about the x-axis, no, so actually pwede, no, kasi ang magiging unknown lang doon si AB at saka si AC. Tama. And then kapag nag-summation ka ng moment about the y-axis, actually wala tayong makukuha kasi lahat ng forces dumadaan kay y-axis. No, so yung another na equation na pwede natin gamitin is summation ng moment about the z-axis. Kapag nag-moment ka about the z-axis, so masama rin si AB at saka si AC. So yung dalawang equation na yun yung gagamitin natin ito, no, para dun sa dalawang unknown na AB at saka AC. So mag-start tayo kay summation ng moment about the x-axis. Okay? So right hand rule tayo dito, yung sign convention natin. So dito, again, yung axis of rotation natin, yung x-axis. So dito class, si AB at saka si AC, class kailangan natin kunin yung components nila. No? So kailangan natin kunin yung components nila, yung x, y, at saka z component nila. No, and then check natin alin doon yung magkakaroon ng moment about the x-axis. Kay 75 pound, wala na tayong problema kasi kapag nag-moment ka about the x-axis, masama siya.
no? And may perpendicular distance na siya. So kay AB at AC, again, para ma-moment natin sila, kailangan natin kunan yung components nila. So para makuha natin yung components nila, class, katulad nung technique na ginagawa natin, no, panoorin mo yung discussion ko dun sa lesson 20, no, yung pagkuha ng components ng force in 3D. No? So yung ginagawa natin doon, kumukuha tayo ng 2 points doon sa line of action ng force. No, let's say dito kay AB, di ba yung line of action ni force AB is mula kay A, papunta dito kay B. So kunin mo ngayon yung coordinates ng point A at saka ng point B. Dito kay point A, ang coordinates natin, sa pagsusulat ng coordinates ha, una si X, tapos Y, tapos Z. But in this case, yung X natin is yung forward. So dito sa point A, no, yung origin natin ay nandito kay point O ha. So yung point A natin, hindi naman siya umatras or hindi naman siya nag-forward or nag-backward, 'di ba? So yung ibig sabihin yung x coordinate niya 0. And then doon naman sa may y coordinate niya, yung y coordinate niya class yung pa-horizontal. So mula sa origin siya ay 6 feet. Yeah? So ang y coordinate niya ay 6, positive 6 kasi nasa kanan din ng origin, 'di ba? And then yung z-axis niya naman, yan yung pa-vertical. Hindi rin naman tumaas or bumaba si point A, di ba? Naka-level lang siya kay point O. So ibig sabihin, 0 lang din yung ano niya, yung z-coordinate niya. So ito na yung ano natin, kumbaga coordinates ng point A. And then alamin mo rin yung coordinates ng point B. Yung coordinates ng point B, yung x niya, siya ay nag-forward, di ba? Mula kay point O, nag-forward siya ng 2 feet. So positive 2 kasi forward. And then yung y-coordinate niya naman, y-coordinate. So si point B actually naka-level siya kay point O. No, so hindi siya kumanan or kumaliwa. So ibig sabihin yung y-coordinate natin 0. And then yung z-coordinate niya naman, siya ay umangat ng 3 feet. Tama? So umangat, so positive 3. So dito naman kay point C, so kakailanganin din natin ito mamaya kay AC. So yung coordinates niya, yung x coordinate niya ay pa-backward na 2. So negative 2. And then yung y coordinate niya, hindi naman siya kumanan or kumaliwa, so 0. Then yung z coordinate niya, siya ay umangat din ng 3. Tama, 3 feet din yung inangat niya. So 3, yung y coordinate niya, positive 3 kasi paangat, pataas, no? Okay, so ngayon, mula dyan sa mga yun class, let's say para kay AB, no, para muna doon kay AB, okay, kailangan natin kunin class yung ano niya, yung distance. Actually, pareho lang ng distance, no, distance DC, AB at AC, no, basically. Pero yung distance, let's say AB, is ano lang, yung square root nung x distance plus y distance plus z distance. Tama, square root ng x squared plus y squared plus z squared. So, paano mo kunin yung x, y, at z? Yung x distance niya will be yung second coordinate minus yung second x coordinate minus yung first x coordinate. So, dito, yung first natin, coordinates, is ito yung nasa point A. So, ito yung x1, ito yung y1, ito yung z1. Ito naman yung second coordinate natin. Ito yung x2, y2, and then z2. So yung x2 natin in this case is just 2. Tapos yung x1 natin 0. So ibig sabihin yung x natin is 2. X distance. Yung y distance naman natin ay y2 lang minus y1. So ano yung y2 natin? 0. Ano yung y1 natin? Yung 6. So ito ay negative 6. And then yung z ano naman natin? Z distance. Yan ay z2 lang minus z1. So, yung z2 natin ay 0. Ang z1 natin ay, mali pala. Z2 ay 3. Z1 ay 0. So, ito ay positive 3. So, pwede mo nang kunin class yung distance D, no, ni AB. So, diretso na natin, yan ay square root lang ng, square root ng 2 squared plus quantity negative 6 squared plus 3 squared. Ilan yan? Yan ay 7, no? So, yung distance D ay 7. So, kumbaga dito, kapag kinuha mo yung fx or yung x component ni AB, ano lang siya, AB, yung x component niya, kumbaga x component ni AB, ano lang siya, AB, ano yung x distance natin? 2.
divided by yung distance d na 7. Ganyan yung ano natin, di ba? Technique natin. Kapag y component naman, edi AB. Tapos ano yung y distance natin? -6. So yung negative naman na yun, ini-indicate lang na yung AB, yung y component niya, ano ba yung y? Yung horizontal, no? Pakaliwa siya, ibig sabihin lang. No? Yan ang may ibig sabihin niya. Okay? And then in the z direction naman, ang z component ng AB natin is yung z distance natin na 3 over yung distance na d. Okay? So yun yung mga ano lang natin, magagamit kumbaga. Okay? Tapos, ganun din yung gawin mo kay AC para makuha mo yung mga components niya. No? So, kay AC, sige, sulat din natin dito yung kay AC. Okay, sana magkasya siya. Sige, so yung distance AC niya din, class, is ganyan lang din, yung square root ng x squared plus y squared plus z squared. So, kailangan natin kunin si x. So, yung x niya is, in this case, ito na yung second coordinate. First coordinate pa rin yung point A, second coordinate this time yung point C. So, x2, tapos y2, tapos z2. So, yung x2 minus x1 natin, ang x2 natin ay -2, x1 ay 0. So, ito ay -2. Yung y natin, ang y2 ay 0, ang y1 natin ay 6. So, -6 pa din. And then yung z natin, ang z2 ay 3. Yung z1 ay 0. So, ito ay 3 pa din. So, basically, ano lang, same lang sila, di ba? Ito negative, pero walang problema kasi ini-square naman siya. So, ang kakalabasan lang din na distance ni AC ay 7 lang din. Tama. So, kumbaga, kung kukunin naman natin yung x, y, at saka z component ni AC, so ganun din halos, no? So, si AB, actually, ganun nga din. No, yung nasa ilalim is yung distance D, nasa ibabaw is yung x distance ni AC. AC na pala tayo, AC. Okay, so yung y component niya rin, AC, yung nasa ilalim nito, 7. Tapos yung nasa ibabaw, y distance, yung 6. So, tanggalin na natin negative. Yung negative naman, ini-indicate lang na siya ay, in this case, yung y ay horizontal. So, pakaliwa. No? True enough, pakaliwa naman talaga siya. And then, yung z component niya, AC, tapos yung nasa ibabaw nito ay yung z distance na 3. So, same lang sila actually. Okay, sige. Ngayon, gawin na natin. So, magmo-moment tayo about the x-axis. So, yung mga rules natin sa moment, syempre, hindi masama si OX, OY, at saka OZ. Hindi rin masasama yung mga forces na parallel kay x-axis. So, hindi masasama, class, itong mga x-component, no, netong AB at saka AC kasi parallel sila kay x-axis. Ano pa yung mga maka-cancel out? Hindi rin masasama dito yung y component, no, ni AB at saka AC. Bakit? Kasi yung y component nila, class, ay directed along the y-axis, dito sa y-axis na to, at dadaan yan dun sa, kumbaga, dadaan yon dun sa may x-axis. Tama? So, rule yun. Magzi-zero lang din yung moment doon. So, yung meron lang dito, class, is yung z component, kumbaga, no, nung force AB at saka AC natin, sila lang yung may moment. Okay, gawin na natin. So, unahin natin yung Z component ni AB. So, si AB, ang Z component niya ay AB times 3/7. Tapos, ang moment arm niya actually, so yung AB na Z component natin, yan yung pa-vertical kasi Z-axis yung pa-vertical natin. Ha? So, ang moment arm niya is itong 6. Tapos, ang ikot niya, pag ganon. So, siya ay tugma sa right-hand rule, so positive. Si AC din nga, ganun din yung mangyari eh. So, yung Z component ni AC ay AC times 3/7. Tapos yung moment arm niya rin, ganun din, 6 din. Tapos yung ikot niya rin, positive din. Di ba? Okay. Ngayon, meron din ditong moment, si 75 pound na vertical. Kumbaga, ito ay kaparallel ni Z-axis. So, yung moment arm niya is yung 6 din. Ang ikot niya, in this case, pa ganun. Pero moment arm niya, yun nga, yung 6 pa din. So, yung ikot niya ay saliwa doon sa right-hand rule. Kasi right-hand rule, dapat ang ikot pa ganun. Ang ikot niya pa ganun eh. So, saliwa sa negative. So, dito, dalawa yung unknown. So, this will just serve as our first equation. So, yung second equation natin, ba't ba naging green yung kulay? Okay, mag-black ulit tayo. So, yung second equation natin, ito, mag-summation tayo ng moment about the z-axis. So, again, ang ano natin dito,
Sign convention is right-hand rule. Okay. So dito sa z-axis naman tayo magmo-moment. So dito na ha, sa z-axis na to. So hindi masama si OX, OY at saka OZ. Si 75 pounds din hindi masasama kasi parallel siya kay z-axis. Hindi rin masasama yung z component ni AB at AC kasi parallel sila kay z-axis. Okay, so hindi masasama to. Okay, ano pa ang hindi masasama? Yung x component ni AB at AC, x component, so masasama, no? Yung y component naman, yung y component. Yung y component nila class, ganun pa din dadaan. No, kapag in-extend mo yung line of action ng y components nila, dadaan dito kay z-axis. So wala ring moment yung y component. So yung meron lang is yung x component, no? Sige, gawin natin. So si AB, ang x component niya ay AB times 2/7. Tas ang ikot ng x component niya. So ang ikot ng x component niya, kumbaga ito si z-axis, ito yung x component. No, so si AB, ang moment arm kumbaga is yung 6 pa din naman. Tama, ikot siya sa z-axis pa ganun. So yung moment arm niya is ito pa rin yung 6 na to. Tama, so ito ay times 6. Tapos ang ikot niya pa ganun. Ang positive sign convention natin pa ganun. So sa liwa siya dun sa right hand rule. So siya class ay negative. Okay, tapos ano pa ba? Si AC din, yung x component niya ay AC times 2/7 din. Ang moment arm niya nga rin 6 din eh. No, kumbaga yung ano niya naman, yung x component AC pa ganun. No, so siya naman class ay pa ganun. So yun naman class, tugma na siya dun sa ito si AC, yung x component niya. No, so tugma na yung ikot nung x component ni AC about the z-axis dun sa right hand rule. So positive. Wala naman ng ibang masama, 75 pound, ano siya, parallel kay z-axis, so wala siyang moment. So this will be equated na sa 0. So dito nga maka-cancel na si 2/7 tsaka 6 kasi pareho silang may 2/7 times 6. Tama, so maka-cancel out lang yan. So dito, alam mo agad si AB equal siya kay AC. Tama, so ito ngayon class ay equation 2. No, pwede na nating i-substitute ito class doon kay equation 1 na si AB pala equal lang kay AC. So ang mangyari dito, pwede mong palitan si AC na lang, let's say, gawin mo siyang AB. So kumbaga, AB na lang yung magiging unknown dito. Plus, pwede mo na agad kunin si AB. O, input mo sa calculator. Positive pala to. Positive to, di ba? Kasi ano ba tong component na to? Ito ay Z component. So ang ikot niya, katulad ng ikot ni AB. Tama si AC. So that positive to, no? Nagkamali ako kanina. Anyway, so positive. Yan. So 87.5. So si AB ay 87.5 pound. So since si AB at AC ay equal, so si AC ay equal lang din sa 87.5 pound. So ito na yung hinahanap, no, sa problem na to. So ito na yung tension kay AB at saka tension kay AC. Okay? So pareho silang 87.5 pound. So ganun lang siya class. Okay? So that ends our discussion for this lesson. I hope that you learn. I will see you on our next video. Bye-bye.